Pinatakas niyo rin si Amaya? Ang babaeng siya dahilan ng pagkaputol ng aking kamay? Marahil siya ay tinulungan ng kanyang umalagad. Kaya humayo ka na, Bagani. Salubungin mo na sila at lisanin niyo na ang puod na ito. Hindi ko kakalabanin ang nais ng isang umalagad. Lubhang kahinahinala ang kilos ng dato noong gabing lumusob sina Amaya. Malaki ang kanyang mapapala kung sakali ako'y mapapaslang. Magagamit niyo yan, maging sa inyong asawa, napatid kong inyong kinayayamutan. Anong tinutukoy mong panganib, Amaya? Kahit paslangin mo pa kami, hindi ko ipapahamak si Amaya at ang aking banwa. Kilala ko si Lamitan. Walang hanggan ang kanyang kasamaan. Dapat ay lisanin natin ang banwa niyo upang kung ano man ang maganap ay hindi tayo matuntun ni Lamitan. Kung hindi nais magsalita ni Dayaw, ako ang gagawa. Nasaan si Amaya? Sa bayuan ng mga luman. Tutod ko kung paano makapunta roon. Alunsina. Ano iyon? Alunsina, may nais sana akong hilingin sa'yo. Kaya't kakailangan mong gamitin ang iyong likas na kapangyarihan. Ano ang iyong hihilingin sa akin kung bubinayaan? Nais kong sundan at pakinggan mo ang hininga ni Bagani. Nang sa gayon ay matukoy ko kung siya'y buhay pa o patay na. Kung lilikas tayo dito, malalayo tayo sa panganib. Kung lilikas tayo, paano ako mahahanap na aking anak kung siya'y buhay at hindi bihag? Ngunit Pusaka, paano kung tama ang aking inuha? Kung gayon, hintayin natin ang paglusob ni Lamitan at lalabanan siya ng buong banwa. Ngunit Pusaka, paano natin magagawa yun? Paano natin lalabanan ang buong hukbo nila? Marami tayong kasama mga bata, mga babae at matatanda. Paano kung mapahamak sila? Walang umuurong na lumag sa kaaway. Hihintayin ko ang aking anak. Buhay man siya o patay. At kung tama ka, hihintayin natin ang paglusob ni Lamitan upang siya'y maparusahan! Amaya? Sinong Amaya binabanggit ng aking apo? Siyang nag-iisa at pinakamamahal kong anak. Alunsina, napatid mo ba? Napakinggan mo ba ang hininga ni Bagani? Siya ay ligtas. Buhay si Ginoong Bagani. At may kasama siya. Sino? Ang iloy ni Umbo Maya, si Dada Dalaang. Kung gayon ako higit na natutuwa pagkat buhay pa pala ang aking iloy. Kailangan malaman ito ni Amaya. Halika, Alunsina, hanapin natin siya. Uray Hilway. Nung nagwika kayo na magbabalik si Amaya sa ating puon, hindi ako nakinig. Hindi ako naniwala sa inyo. Tunay nga ang isang babaylan, takasan man ang isip, mananatiling babaylan. Uray Hilway, ipinapangako ko sa inyo, simula sa araw na ito, isasantabi ko ang kapansanan ninyo sa isip. At pakikinggan ko na ang lahat ng inyong itatalaga. Patulugin mo na siya.
Ang matalinong babaylan kailanman ay hindi nakikipaglaro sa kamatayan. Tulad mo, ako man ay nakipaglaro sa mga diwata ng lupa. Ngunit wala akong natamo, kundi lubos na kabiguan at labis na pagdurusa dahil sa pag-usig sa akin ng sarili kong tanlag. May mga bago ng diwata sa lupa at sila ay nangaupo ngayon sa kapangyarihan gamit ang matalas na isip at lakas. At sila ay lubhang mapanganib sapagkat hindi sila mapagkakatiwalaan. Sila ay may kapangyarihang mga kagamitan na gawa ng mga babaylan at ito ay kanilang gagamitin, hindi sa kabutihan. Nakita ko na ang mga kagamitang suot nila ngayon sa kanilang katawan ay likha ng isang tulad ko. Hindi mo kayang makipaglaro sa kanila. Hindi mo kakayanin na sabayan ang mga tagapaghatid ng kamatayan. Batid ko na kung saan matatagpuan sina Amaya. At ano binabalak ng aking pinakamamahal na asawa? Magpapadala ako ng kalatas sa iba pang banwa na ating nasasakupan. Hihiling ako ng dagdag na mandirigma upang makasama ng ating hukbong dadalhin patungo sa banwa ng mga lumad. Lulusubin natin ang kanilang maliit na banwa upang tugisin at parusahan ng kamatayan si Amaya. May katwiran kang mag-alala, Amaya. Kung buhay si Dayaw, maaaring gamitin nila Mita na tuklasin ito mula sa kanila ang ating kinaroroonan. Ngunit ayaw lisanin ni Pusaka ang kanyang banwa. At ayaw niya na lumikas tayo dito. Ang matandang Bagani ay palalo katulad ng ibang pinuno. Ngunit kung yun ang nais niya, wala kang magagawa. Ngunit hindi ko ipapahamak ang natitira nating mandirigma. Agad ko silang paghahandain upang tayo makalikas na. Sungil, sa tingin mo ba iiwan ko ang mga taga rito? Na labis-labis na nagkalinga sa akin? Ngunit paano kung lumusob nga sila Mitan dito? Sa tingin mo ba'y may laban tayo sa kanila? Ano pang saysay na iniligtas kita at iniwan ko ang aking Ginoo? Kung ikaw ay magpapakamatay, Amaya. Hindi ko winika sa'yo na ako'y magpapakamatay, Sungil. At hindi rin sila Mita na magtatapos ng aking buhay. Hindi ko maaaring iwan ang mga taga rito. Sa halip ililigtas ko sila. Anong binabalak mo, Amaya? Maghahanda tayo upang salubungin ang pagdating nila Mita. Hara, batid kong ikaw ang lumikha ng panagang na suot ng aking bana. Ngunit ang aking tanong ay bakit? Bakit mo siya iginawa? Sapagkat yun ang kanyang kahilingan. At hindi ko siya maaaring tanggihan, lalo't siya inyong bana. Ito ang tandaan mo. Simula sa sandaling ito ay hindi ka kikilos ng kahit na ano nang walang pasabi sa akin. Lalo na't ito'y magdadala ng panganib sa iyong harap. At sa susunod na magkamali ka muli, hindi ako mangingiming ikaw'y papatay. Hindi mo kayang makipaglaro sa kanila. Hindi mo kakayanin na sabayan ang mga tagapaghatid ng kamatayan. Handa!
Hindi ko akalain na ang isang mandirigma may batok ay maduduwag. Walang kapatawaran yung ginawa mo pagtataksil para tawag. Yun lamang ang paraan upang tayo ay mabuhay. Paano si Amaya? Paano ang aking banwa? Magaganap pa rin ang bagong digmaan kahit hindi ako nagsalita. Ipapahanap pa rin sila ni Lalagitan. Ba't ko naman ipapahamak ang buhay natin? Kung tiyak ko naman ang hindi natin pagbabalik sa inyong banwa ay babala upang sila ay maghanda. Nananalig ako sa dating punong alabay dayaw. Kaya alam ko na may ginagawa na rin siyang paraan laban kay Lamitan. Batid kong mahusay kayong gumawa ng mga patibong. Kaya nais kong lagyan niyo ang buong banwa ng mga patibong, gayon na rin sa ilalim ng bundok. Upang kung sino mang lulusob sa atin ay tiyak kong mapapahamak. Batid na ba ito ni Posaka? Ang utos ba na ito ay mula sa kanya? Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ko pinapabatid sa kanya. Kung gayon ay susunod kami. Dagang salamat. Tayo na mga kasama. Natutuwa akong makitang masigla mo nang hinaharap muli ang iyong katungkulan, Amaya. Sapagkat kinakailangan ko itong gawin upang makatiyak ako sa inyong mga kaligtasan. Hindi itong panahon upang ako'y maging mahina. Ayoko makapag-isip ng kung ano-ano na magpapahina sa akin. Katulad ng naging kapalaran ni Bagani? Kila Bagani, kila Dayaw at ang aking Iloy. Ayoko nang isipin pa ang mga alaalang yan. Hindi ito ang panahon upang ako'y maging mahina. Walang puwang upang ikaw ay maging mahina pagkat buhay sila. Si Bagani at maging si Dalang. Tunay ba ang iyong tinuran? Nakatitiyak ka ba? Narinig ko ang pagtawag ni Ginoong Bagani. At ang tinig ni Dadadalang, Umbo Amaya. Kaya nakatitiyak akong buhay sila at magkasama. Ngunit kung nasaan sila ngayon, yun ang hindi ko tiyak. Alinsina, sapat na ang iyong mga winika upang ako'y magalak. Lubha nga may kakaiba kang kapangyarihan. Kaya hindi ako nagtataka na balang araw, tingalain ka at maging isang babaylan. Wala ka nang dapat ipag-alala pa, pagkat ligtas na ang iyong apo sa kapamakan. Salamat kay Laon. Maaari ba namin siyang makita diyan? Maaari ba namin dalawin si Bagani sa loob? Hindi pa siya nagigising. Makakabuti kung bibigyan pa natin siya ng panahon makapagpahinga. Bagani! Oray. Kinagagalak kung pagmaslang ka muli ako. Ganoon din ako. Tama ko lang. Bagani, hindi ka namin nakausap na ikay natagpuan namin. Nais kong malaman kung nasaan ang aking anak. Si Amaya ay nasa banwa ng mga luman. Itinaka siya agad ng sungil upang agad na mabigyan ng lunas ang kanyang mga sugat. Ako ay iyong pinag-aalala. Paano ko malalaman na tunay siyang ligtas? Nakausap ko ang umalagad ni Amaya. Ang umalagad na nagpayo sa'yo na kami pigilan sa aming pagsalakay sa poon?
na siyang tunay, Papa Garang. Siya rin ang nagtiyak sa akin na makakaligtas nga si Amaya. Wala kayong dapat ipag-alala. Kung gayon ay karapat dapat tayo magdiwang sapagkat buhay pa pala ang aking kapatid sa ama. Purihin ang dakilang laon. Na siyang dapat nga papurihin. Ngunit may bumabagabag pa rin sa aking isipan. Ano yun, Apo? Anong dahilan at nais ninyong sumalaki sa aming pood? Upang ipagaganti ang naganap sa iyong Iloy, Bagani. Naganap sa aking Iloy. Anong ibig niyo ipahiwatig? Hindi mo alam? Si Lingayan na iyong Iloy ay patay na. Ilapas lang siya ni Mitan. Totoo yun, Bagani. Wala na ang Hara. Patay na ang iyong Iloy. Bakit tila malungkot ka, Bagani? Hindi ka ba natutuwa sa iyong bato? Natutuwa po, Iloy. Paano ako titibay kung susundin ko lamang ang nais ng aking Papa Iloy? Kung kamumuhian ko lamang ang aking sarili? Hindi mo yun dapat katakutan. Magkusayakapin pa upang kapulutan ng aral. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, ay hindi ka lamang maging isang matapang, kundi isang huwaran at patas na pinuno. Ang isang mabuting ina ay handang maglaan ng buhay at sarili sa kanyang anak. Hindi namin makakalimutan ni Banok ang iyong pagpapakasakit. Mailayo lamang kami sa kapamakan. Salamat sa iyong pag-unawa, Bagani. Kami ang nakaalam hinggil sa kamatayan ni Hara Lingayan. At narinig namin yan mula kay Asinas. Ikinalulungkot ko ang naganap sa iyong ina. Inihingi ko rin ang paumanhin ang kalapastangan ng ginawa sa kanya ng aking ina. Walang kapatawaran ang ginawa ng iyong Iloy sa aking ina. Dadalhin ko ang sugat at pagdadalumhating ito hanggang sa aking pagtanda. Pinaslang ng iyong Iloy ang ilaw ng aking buhay. Ang ilaw ng puot. Nararapat lamang na kamatayan niya ang maging kapalit ito. Galing kami ng dalampasigan. Payapa ang dagat. Wala kaming nakitang paparating, kapanaligman o kaaway. Ngunit sungil nakatitiyak ako na sa dagat daraan sila Mitan. Nais kong magbantay kayo mula araw hanggang gabi. At kung may nakita kayong kakaiba at paparating, nais kong bigyan niyo kami ng hudyat sa pamamagitan ng lantaka. Masusunod, Amaya. Gandang, ano nangyari sa pagdalaw mo sa dalawang banwa na kapanalig ng pood na ito? Mabuting balita ang aking dala, Dato Hara. Pagkat sila ay pumayag nang magpadala ng maiisog na mandirigma dito sa ating pood. At sila ay datatal dito bukas pagbukang liwayway. Kung gayon, kailangan na rin maghanda ang ating mandirigma. Sapagkat nais kong bukas, tayo ay tumungo sa banwang pinagtataguan ni Amaya. Nais mong tumulak sa banwang kinaroroonan ni Amaya? Narinig mo ang aking panukala, hindi ba? Nais kong linawin yon, Lamitan. Kung tayong dalawa ay sasama sa mga ngayaw, sino ba iiwan dito sa puod upang mamuno? Hindi maaring tayong dalawa ay mawala sa puod, pagkat maaari tayong salakayin habang tayo wala. Kaya ipinapayo ko sa iyo na magpaiwan ka na lamang rito at ipaubaya mo sa akin ang paglusog sa banwang kumakalinga kay Amaya. Aking mahal na Bana, higit na makabubuti kung ikaw na lamang ang maiiwan sa ating puon. Sapagkat sa pagkakataong ito, nais kong makatiyak
Nagpapagsak sa aking mga kamay ang babaeng may umalagad. Ngunit Lamita... Dadalin ko ang ilan sa iyong mga sandig. Ngunit iiwan ko ang hukbo kasama si Apong. Na sa gayon, mayroon ka makakatulong kung sakaling may mangayaw dito sa ating puot habang ako'y wala. Kung ito ang iyong nais, yan ang masusunod. Kung gayon, ang hinihintay ko na lamang ay ang mga hukbong manggagaling sa ating mga kapanalig na banyo. At tayo'y handa ng magtungo upang maglakbay sa lupain na mga lumad. Paumanhin kung ngayon lamang kita hinarap, Abram. Batid mo, marami nangyayari sa amin. At ngayon ko lang din nalaman na namatayan ako ng isa sa aking anak. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Dato. Ngunit ang aking ama ay mamamatay na rin sa kanyang karamdaman. Kaya kailangan kong bumalik sa aming pulo, dala ang asawa na mula sa dugo ng mga dato na maihaharap sa kanya. Ngunit hindi ko maaatim na mawalay pa sa aking bunsong binukod. At ibigay siya sa isang mapapangasawa na Hindi ko hihingiin na magpasya kayo lalabag sa inyong kalooban. Lalo't nakakita na rin ako ng isang binibini na narito sa inyong banwa na siyang umagaw sa aking pansin. Mainam kong ngayon. Sinong binibini yung tinutukoy mo? Ipagpamanhin niyo kung nagambala ko ang inyong pag-uusap, Papa Gurang. Ang kausap ko ay si Abram. Mula siya sa malayong pulo ng Maynilad at anak siya ni Lakan Sagat. Abram, siya ang aking apo. Si Bagani, anak ni Lingayan. Ikinagakala ko kayo makilala, Ginoo. Naunawaan ko na nanggaling pa kayo sa malayong pulo. Ihintayin ko na lamang na matapos ninyo ang iyong pinag-uusapan. Tiyak na higit na mahalaga ang iyong sadya. Kaya ako magpaparaya, Bagani. Dato, maayong gabi. Hanggang sa muli natin pag-uusap. Ngayon, Bagani, ano ang kailangan mo sa akin? Nais kong ipaghiganti ang aking Eloy. Tungkulin ito ng isang anak sa kanyang magulang na pinaslang na walang kalaban-laban. Papa Gurang, hinihiling ko sa inyo na ipagkaloob niyo sa akin ang sapat na mandirigma upang samahan ako sa aking muling paglusob sa amin po. Lingayan? Narito na mga mapailan, Kapunawan. Ano ang maaari naming maipaglingkod ulit sa aming harap? Bukas ay papalaot ako upang pamunuan ng isang malaking hukbo at kami ay mangangayang. Nais kong makatiyak ng tagumpay. Kaya kailangan ko ng pagganito ng mga babaylan upang ako ay gabayan sa aking pagsalakay. Pabueg, sasama ka kay Lamita sa kanyang paglusob sa banwa ng mga lumad bukas. Natitiyak niyo bang si Haral Lamita nang mamumuno sa pakikidigma, Dato? At kayo may iwan dito sa puod upang magbantay? Manahimik ka. Akala ni Lamita na ay ganun lamang kadali ang pagsabak sa pangangayam. Siya ay isang palalo. Kaya hayaan ko siya sa kanyang nais. Nang sa gayon, ay matikman niya kung paano mabigo nang wala ako sa kanyang tabi. Maaari bang malaman kung saan banwa kayo mangangayaw, mahal na Hara? Hindi mo na kailangan malaman, Asinas. Ibigay mo na lamang sa akin ang aking hinihiling. At nais ko na isagawa ang pagganito bago pumutok ang araw. Masusunod.
Kinagagalak ko na makita uli ang iyong dungan, Haralingayan. Ngunit anong sadya mo sa akin? Narito ako upang bigyan ka ng babala, Amaya. Pagkat sa mga sumandaling ito ay naghahanda na si Lamitan na lumusob rito sa banwang iyong kinaroroonan. Kung gayon, tama nga ang aking kutob. Nagagamitin ni Lamitan sila Dayo upang matunto ng aking kinaroroonan. Hindi kayo maaaring madaig ni Lamitan, Amaya. Pagkat sa inyo nakasalalay ang katimawaan ng puod. Kaya't kailangan mong gamitin ang iyong isip at kakayahan upang madaig ninyo ang babaeng sukap sa kapangyarihan. Tama ang aking hinala. Lulusob dito si Lamitan. Ibinibigay ko ang aking basbas sa iyo, Lamitan, na aking lubos na kinaluluguran. Ihanda mo na ang ating mga kasama. Kung sakaling hindi nga akong bumalik, payang gawin mo ang lahat upang makausap mo si Amaya. Nais kong iparating mo sa kanya na mahal ko siya. Huwag kayong umalis, Ginoo! Sungil, tipunin mo ang ating mga mandirigma upang malaman nila kung anong gagawin nila at magabayan sila ni Pusaka. Ngayon din, Amaya. Bakit siya ang mangunguna sa pangangayaw na kanilang gagawin at saan panwa nila ito ay sasagawa? Totoong wala kayong alam na binigyan nyo ng basbas ay paroroon sa dati nyong kapanalig upang paslangin si Amaya. Hinihingi ko na patayin nila ako! Tuso si Lamitan. Nais kong huwag kang pabitag sa mga nais niyang gawin. Makakaasa ka, Amaya. Kung gayon, panatag na ang aking kalooban. Masasabi kong handa na ako. Hindi muna kita papatayin sa ngayon sapagkat ikaw ay mahalaga sa akin. Katumbas mo ay si Amaya.